Sabi po sa awit 9, 1-2, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Tayo po'y manalangin. Sambahin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka po sa umagang ito. Tunay, nagkapasalamat po kami sa buhay at kalakasang pinagkakaloob mo sa amin. At higit sa lahat, sa motivation, sa courage na lagi pong sumamba sa iyo. Magpuri sa iyo, kasama po ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Salamat Lord, dahil minarapat mo po ang bawat isa po sa amin sa biyaya mo. Nilinis mo po kami ng iyong banal na dugo. Pinatawad sa aming mga kasalanan at patuloy na iniibig sa kabila po ng lahat ng aming karumihan. Salamat Lord sa biyaya mo, salamat po sa pag-asa, salamat po sa pag-ibig mo na nararanasan po ng bawat isa po sa amin. Hayaan mo po na sa umagang ito, sama-sama Lord, masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan at higit sa lahat, maitaas po ang dakilang mong pangalan. Salamat po, pupurihin ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magkapatuloy sa ating pong pagpupuri at sa ating Panginoon. Praise. Ayan. Sa mga pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Hallelujah. Tunay nga po na medyo nga po gloomy na nga daw po yung weather, no po. Pero patuloy at patuloy na napakasarap magpuri sa Panginoon. Dahil tunay nga po na hindi lamang po ulan ang dala ng ating Panginoon sa ating mga buhay kung hindi patuloy na pagpapala. Araw-araw. Kaya naman po gamitin po natin ang ating mga sarili, ang ating mga tinig, ang ating mga puso, ang ating isipan sa pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad,
katulad, wala kang katulad. kang katulad, wala kang katulad. Wala 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 kang katulad, wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, at pagkakataon, ang Panginoon, tunay nga, na ikaw ay walang katulad. Araw-araw sa aming buhay, Sitwasyon, ika'y minsan ba, anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Minsan pa nga po nating awitin. Anumang maging panahon, anumang anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Hallelujah. Minsan pa nga po, anuman ang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon. It is the declaration of our Lord. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Hallelujah. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon araw-araw. Sapagkat sa kahit anumang panahon at pagkakataon ay tunay na tapat at dakila ang ating Diyos sa ating mga buhay. Kahit pa may pagsubok, kahit po may mga pinagdadaanan, tunay na tapat ang ating Panginoon. Tunay pong kamangha ang ating Diyos. Hallelujah. Sama-sama po nating sambitin sa ating Panginoon. Purihin ka, aming Panginoon. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Let us all use po yung ating mga tinig para sa Kanya. Bilang ating mga pagpupuri, bilang ating pagsamba. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha.
ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umawi. We declare, Lord God, na kamangha-mangha ka, Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaabang. Hallelujah. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaaw. Tunay nga po na kamangha-mangha ang ating Panginoon sa lahat. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapaw. Minsan pa nga po natin sabihin, kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapaw. Purihin ka. Kami po ay namamangha sa Panginoon. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo kami ay namamangha. Sa'yo'y namamangha. Minsan ba purihin ka, Panginoon? Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Kamangha-mangha Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay kamangha-mangha sa aming mga buhay. Mula sa iyong sangligaw, Panginoon, hanggang sa aming mga buhay. Mula noon, ngayon, at magpakailanman, tunay nga po na kamangha-mangha ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Minsan pa nga po natin awitin, purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Ika'y kamangha-mangha. Kami po ay namamangha sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Hallelujah! Tunay nga po na kamangha-mangha ang ating Panginoon at ang pinakamataas na pagpupuri ay para lamang sa Kanya. Hallelujah! 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 Yes, Lord God! Hallelujah! Ikaw ay pinupuri namin. We declare the highest praise para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
mapalad ang iyong mga taong ibinuhod, ang iyong bansa, ang iyong bayan. Let this be a declaration na tunay na mapalad ang nasa Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Minsan pa, Ikaw lang, O Diyos. Minsan pa nga po ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba ay sa ating Panginoon. Hallelujah! Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan pa nga po pinakamalakas na palakpak ay para sa ating kamangha-mangha at dakilang Diyos. Hallelujah! Patuloy kami, O Diyos, nagpupuri sa iyo. Tunay ang iyong kalwalhatian sa aming kalagitnaan. Patuloy kang kumilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Sa aming paglakad, Panginoon, tunay kamangha-mangha ikaw. Patuloy kaming namamangha at patuloy na mamangha habang kami, Panginoon, ay patuloy sa aming journey sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat dahil may Diyos kaming patuloy na nagliligtas. May Diyos kaming patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. May Diyos kaming patuloy na naghihimala. May Diyos kaming patuloy na nagpapagaling. May Diyos po kaming patuloy na nag-iingat. May Diyos po kaming patuloy na nag-aayos ng aming buhay. Lord, maraming salamat sa mga oras na ito. Sa iyo ang kapurihan sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy kang magpakahayag sa aming kalagitnaan. Samahan niyo, Panginoon, ang iyong mga anak. Anumang sitwasyon mayroon ang aming mga buhay sa mga oras na ito. Ang bawat isa naririto, Diyos, patuloy kaming nagpakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Buhat sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad na. Tulungan niyo, Panginoon, ang iba mga kapatid namin ay bibiyahe pa rito, O Diyos. Patuloy ang pag-iingat mo sa kanila. Sama-sama kaming magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, magpakahayag ka sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Lalo't higit, asam-asamin namin, O Diyos, ang iyong mga salita na patuloy na ihayag, Panginoon, ang iyong lingkod sa mga oras na ito. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't kaisipan upang patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita kung ano ang nais mo, Diyos, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat. Anumang mga dalahin namin sa mga oras na ito, ikaw lang ang nakakaalam sa aming mga puso. Patuloy kang kumilos, O Diyos.
kausapin ang bawat isa. Ihanda ang bawat isa sa posibleng pagbabago, Panginoon, ng lahat ng buhay. Panginoon, maraming salamat sa aming mga lakas, Panginoon. Naririto, hindi man kami karapat-dapat, subalit binigyan niyo kami ng pagkakataon upang patuloy purihin ka at sambahin ka. Dahil minsan pa, O Diyos, inialay ang iyong buhay para sa amin. Maraming salamat sa aming Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ko pong nilalapit sa iyo ang bawat isa. Ang mga maliliit na bata, O Diyos, na papasok sa school kung tag-ulan. Ang proteksyon at gabay, Panginoon. Ang pagkaalala ng mga magulang. Pawiin niyo, O Diyos, ang mga bagay na ito at patuloy protektahan ang aming mga liliit na mga bata. Ang bawat ama ng tahanan, nagsisipaghanap buhay, O Diyos, para sa buong sambahayan. Ingatan niyo po, Panginoon, sila. Ang lahat ng may negosyo, O Diyos, patuloy mo katagpuin sila. Bigyan ng maraming proyekto, O Diyos, ang ibang nangungontrata. Lord, tulungan niyo, O Diyos, na magkaroon ng karunungan ang bawat mga anak mo upang hindi kami pagkulangin, Panginoon, kaalinsabay ng iyong pagsama, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin ko po, Diyos, maging ang may mga edad na, Panginoon, protektahan niyo po, Panginoon, sila sa pabagubagong panahon. Ang ibang mga kapatid namin ay may mga karamdaman. Sipon Obo, alam po namin, O Diyos, na kayo ang patuloy na nagpapagaling hanggang sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito, O Diyos, patuloy naming nilalapit din sa iyo ang bawat ministry, Panginoon, ng iglesyang ito. Ang life journey, O Diyos. Ang mga quotes, Panginoon, na patuloy mong gagamitin at gagamitin, Panginoon, sa iyong ministry. Ang lahat ng mga small group, Panginoon. Ang bawat isang facilitator, O Diyos, kasangkapanin niyo, Panginoon, ang kanilang makapangyarihang salita para sa iyong ubasan. Tulungan niyo, Panginoon, magsalita kami, Panginoon, ng naaayon at karapat-dapat buhat sa inyo. Patuloy mong ingatan, O Diyos, ang lahat ng patuloy na may bahagi, Panginoon, sa gawain. Ang pulong panalangin, Panginoon, sa tuwing Miyerkules, samahan niyo at patuloy tumawag ka ng maraming puso at patuloy na maraming mananalangin, Panginoon, para sa iyong iglesia. Ang huddle time, Panginoon, pagkatapos ng pananambahan, patuloy kang kumilos, O Diyos, sa bawat huddle time, Panginoon. Lord, ang marami pang gawain, Panginoon, ang iglesia, Panginoon. Lalo po, Panginoon, patuloy namin ipopromote ngayon ang Back to Church, Panginoon. Sa katapusan ng buwan, kayo, O Diyos, ang patuloy kumilos nito. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng kapangyarihang mag-invite, Panginoon, ng aming mga kaibigan. Lalo na doon sa mga taong hindi pa lubos nakakilala sa iyo. Panginoon, sa ganang amin, hindi po namin ito kaya. Napakalaking gawain ito, Panginoon. Ang panalangin namin, samahan niyo kami, Panginoon. Katagpuin ang bawat pusong nangangailangan ng tagapagligtas. Panginoon, sa mga oras na ito, kalakip ng aming panalangin,
ang aming mga mission church, ang Maralas maging ang Mindoro, ang mga manggagawang nakatalaga roon, bigyan ng karunungan, Panginoon, kalakasan, katatagan sa pananampalataya. Sa mga oras na ito, O Diyos, ang buong council, Panginoon, ng iglesyang ito, ang bawat pamilya, ang bawat miyembro, O Diyos, lalo na, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa ibayong dagat, ang iba'y nasa karagatan, Panginoon, patuloy ang pag-iingat mo kung sila, Panginoon, ay dumaranas ng mga pagsubok na malalakas ang alon. Ingatan niyo sila, Panginoon. Ang bawat pamilya nila, protektahan. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, sila. Kayo ang Diyos, Diyos ng kaaliwan, Panginoon. Kung sila man ay nag-iisa, pawiin ang mga kalungkutan, palitan ng pagtitiwala at paglilingkod sa iyo. Ang aming mga kapatid sa iba't ibang sulok ng mundo, saan man sila naroon, O Diyos, naghahanap buhay sila para sa kanilang mga pamilya. Tulungan niyo po, Panginoon, sila, ingatan, patnubayan, katagpuin ang kanilang mga pangailangang espiritual. Maraming salamat, O Diyos, dahil mayroon kaming patuloy na lalapitan ang aming Diyos na buhay, na patuloy tumutugon sa aming mga panalangin. Lord, kalakip ng aming panalangin, ang aming minamahal na bansa, ang patuloy na pamumuno, Panginoon, ng aming Pangulo, ang kanyang mga gabinete, ang mga senador, congressman. May mga nabalitaan po kami hindi maganda, subalit patuloy din po namin silang isasama sa aming mga panalangin, na darating ang panahon na ang aming bansa ay patuloy na magsasaya dahil maayos ang pamumuno, Panginoon, ng aming bansa. Hanggang sa aming barangay kapitan, congressman at mga mayors, Panginoon, ang aming lugar ng barangay Salawag, Panginoon, ang kapayapaan, peace and order, O Diyos, maranasan. Ang mga tao rito maglalakad na kahit gabi, patuloy protektado, O Diyos. Protektado mo, Panginoon, ang bawat isa. Tulungan niyo po, Panginoon, ang lugar na ito, na marami pa kaming mabahaginan ng iyong mga salita. Pag umapawin niyo, Panginoon, ang sambahang ito, maraming magiging invited po kami, Panginoon. Inviting church, Panginoon, ang iglesia namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa pamagitan ng aming paggalaw, pagkilos, maging asin at ilaw kami, Panginoon, saan man kami naroroon. Lord, nawa makita ang buhay ng aming Panginoong Hesus sa aming mga buhay, sa pang-araw-araw na buhay namin. Purihin ka po, O Diyos, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa aming pagpapatuloy. Mahayag nawa ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, sa bawat puso ng bawat isa. Maranasan namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa amin. Mabago at magkaroon kami ng mga bagong pangitain para sa iglesyang ito. Purihin ka po, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat, maingat po naming binabalik ang aming papurit pasasalamat sa tanging pangalang Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Inaanyayahan po lahat na tumayo. Sabay-sabay po nating bigkasin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasihang salita ng Diyos, walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa lumang tipan at 27 mga aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan, at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan, siya nawa. Purihin, 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 sa Panginoong Ari ang lahat, sampung puri at lakas, sa pag-ibig tayo'y binatbat ng mahal na Trinidad. Purihin pag-awit natin ang puspos ng galing, sa Diyos dangal ang ihain kailan pa man. Amen. Sa Diyos dangal ang ihain, purihin, purihin, sa Diyos dangal ang ihain kailan pa man. Amen. Para po sa pagbasa ng kasulatan, tinatawagan po si Pastor. John chapter 14, beginning verse 21 hanggang 23. The one who has my commands and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. I also will love him and will reveal myself to him. Verse 22, Judas, not the Iscariot, said to him, Lord, how is it you're going to reveal yourself to us and not to the world? And Jesus answered, If anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Ito po ang salita ng Panginoon. Po ay makakarinig ng salita ng mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng koro ng UCC Silawag.
Magandang umaga po sa bawat isa. Pakisabi nga sa katabi mo, napansin mo ba? Pastor, ano yun? Madilim mo tayo ngayon, ano? Napansin niyo ba na Agosto na ngayon? Amen. Sino po tumingin ng kalendaryo kanina o nung nakaraan?
So, it's been 1 month na tayo po ay nagkaroon na po ng pagsamba po natin. Meron po tayong huddle time na ginagawa. Ano po? 1 month na. Kaya naalala ko ba, August na nga pala ngayon, no? At naka-1 buwan na tayo. No? Kumusta naman po ang inyong mga kasama sa mga huddle? Sino po rito sa inyo, mga kapatid, yung meron po kayong regular na inatinan ng small group bukod po ng every Sunday po na ating pagdalos na gawain po natin? Tas nga po nung kamay, yung mga may small group po. Ayan, no? Ayun, mga, mga regular po yan, ano? Sino po yung, alam mo sa sarili mo, wala ka pang kasama o wala ka pang, hindi ka pa nakasama sa mga small group? Tas po ng kamay. Yun, no po, yung mga wala pa sa small group. 2 lang ba yung nakita ko? Parang, o sino po yung walang pakialam sa small group? Taas po ng kamay. No? Kagandahan, no? Yung, sino po yung laging nakakasama sa huddle for 1 month? Taas nga po ng kamay. Ayan, ano, for 1 month, no? Meron na tayo nasa huddle. Kumusta, no? Ito po ay ginagawa po natin para i-connect natin yung ating mga sarili-sarili sa isang komunidad. Yung hindi lang po tayo every Sunday pumupunta sa simbahan tapos uuwi na lang tayo na pagkatapos, ano? Yung po tinatawag na Simbabwe. No? Yung sisimba, uuwi. No? Ngayon, no, sisimba, huddle muna. No? May mga ganun tayo. Atin po itong ginagawa, base na rin po doon sa utos ng ating Panginoon, ano, na tayo po ay dapat sama-sama talagang lumalago sa Panginoon at para po tayo lalong lumago sa ating Panginoon ay napakahalaga po ng community natin. Amen? Bagamat tayo ho ay isang simbahan na kung saan po ay every Sunday, regular tayo dito. Pero yung pong community, sabi ng Panginoon, no, 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of them. So, napakahalaga nung maliit na grupo. Bakit po? Kasi doon sa maliit na grupo ay doon po tayo naalagaan, doon din po natin naiyahayag o nagkakaroon tayo ng isang community na kung saan po ay pwede nating express kung ano man yung mga bagay na nararanasan natin. At higit sa lahat ay yung po makapagbahagi tayo ng mga hiwaga o mga pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nararanasan niyo po ba yung pagpapala ng ating Panginoon? Pinagpapala po ba kayo ng ating Panginoon? Binabahagi niyo po ba yung pagpapala na yan sa iba? Sinasabi niyo po ba sa ibang mga tao, bukod po sa mga miyembro ng ating simbahan, yung pagpapala ng ating Panginoon? Yung pahina ng pahina, no? At kasi mahalaga po yung na-express natin, yung kaya po nating magpahayag, kaya po nating ipakilala yung ating pananampalataya. At yung ating pong small group ay isa pong paraan para ho matuto tayong, una, magpahayag ng ating damdamin, ating sarili. Pangalawa, ay matuto tayong magbahagi ng mga pagpapala. Ano ba yung mga pagpapala na binigay ng Panginoon sa atin? Well, of course, siyempre, yung kaligtasang tinanggap natin, no? Napakahalaga nun. At alam niyo ba, sabi ng ating Panginoon, mapatid, na bilang mga mananampalataya, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pangsyon, no? Ng isang tungkulin na ipahayag at pakilala ang ating Panginoon. Ipangaral ang kanyang salita. Sabi ho, go and make disciple of all nation, no? Hindi po niya sinabi na go and preach. Di ba? Sinabi niya, go and make. So, mayroon tinatawag pong function. No? Sa kaharian ng Panginoon, tayo pong lahat ay tinawag to function as a king. Alam mo ba yun? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay tinawag ng Panginoon sa kaharian para mag-function bilang hari. Sabi mo sa katabi mo. Tapos sabi mo sa kanya, hindi para maghari-harian. Di ba? Sabi, we are the king and priest. Di ba? We are the king and priest. Meaning, nung binabasa ko yung Bible, mga kapatid, binalikan ko yung man is made in the image of God. No? Hindi po yan ang preaching ko, sinishare ko lang yung kahalagahan ng ating function. To be made in the image of God means, ibig parang sabihin nito, hindi para maging kung ano lang yung ideal, kung ano lang yung mga nasa isip natin, kung ano lang yung maging projection natin bilang isang tao. Kundi, ito pala isa tinatawag na functional.
Sabihin nga po natin functional. Pag sinabing functional, ibig sabihin may ginagawa. May pinagsisilbihan. Kaya nga, yung utos niya, di ba, nung nilikha ang tao sa image ng Panginoon, sabi ho ng Biblia, ng Genesis, no? Ang sabi niya doon ay, ang utos ng Panginoon ay, ano sabi niya? Go and multiply. Di ba? Go and multiply. Pag sinabi natin go, wala bang ginagawa yon? Meron, no? Go. Tapos multiply. Pag sinabi mang multiply, dumadami ba yun o nananatili lang siyang isa? Dumadami, no? Pagkatapos, sabi niya, and make dominion of all my creation. O ibig sabihin pala mga kapatid, yung palang image ni Lord sa buhay natin is a royal function. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, isa kang maharlika. Nilikha ka sa imahe ng Panginoon. We are a king and priest. Amen? So, functional pala siya. So, para maging functional po yung ating pagiging Kristiyano, sa isang salitang Tagalog ho, na medyo mabigat pong pakinggan, para magkaroon ka ng silbi sa kaharian ng Diyos. No? Ang pangit. Para magkaroon ka ng silbi sa kaharian ng Diyos, you must be functional. Now, in a small group, nagagawa natin yun, no, kapatid. Sharing God's blessing, no? Tapos, ministering one another, no? At the same time, planning to sino ba ang ating i-reach out. Kaya napakahalaga, no? Dati hindi natin nakikita yung halaga ng small group, no? Hindi natin nakikita yung halaga ng community. Ang basta, ang alam lang natin, sumimba, tapos umuwi. Kaya ang residency ho natin, pag nilagay, where is your citizenship is Zimbabwe. Zimbabwe, hindi sa kaya ng ating Panginoon. So we are functional. We need to be functional Christian. No? At ito pong ginagawa natin sa ating small group ay napakahalaga. Alam niyo kung bakit ko po sinasabi ito mga kapatid? Kasi kanina, no, nung nag-uumpisa tayo, parang kung gaano ka makulimlim po yung paligid, parang ganun din yung dalang ng dating ng mga tao. Nung nagsimula na tayo, ang dami, punong-puno yung bakante. Punong-puno yung bakante. No? Pero nung nag-start na tayo, nandito na lahat. Nakita ko na yung, nakikita tayo dito ngayon, yung mga ngiti. No? At sino sa atin dito, less than 1 month ka pa lang na tuloy-tuloy na uma-attend dito po sa ating church. Taas nga po ng kamay nung less than 1 month. Ibig sabihin, mga 2 weeks ka pa lang or 3 weeks ka pa lang na uma-attend dito. Meron pong ba ritong ganon? Wala ho. Ibig sabihin, wala akong bago. Tama ba? Meron po bang bago dito? Na 1 month less ka pa lang ma-attend? Wala, no? Lahat. Sino ho dito yung higit po sa 1 buwan ka nang dumadalo dito sa church? Taas ng kamay. Wala din? Ayun, taas po ng kamay nung higit sa 1 buwan ka nang dumadalo dito sa church. Taas po ng kamay. Puro kayo bago. Welcome ho sa Unida Christian Church, mga kapatid. Kami po'y nagagalak na kayo po ay aming pong nakasama. Purihin ng Panginoon. Ulit. Sino po yung higit 1 month nang uma-attend po dito sa church? Yan. Yun, ang dami. Oh. So, alam niyo mga kapatid, ba't ko ito sinasabi? Is because yung ating pong pagdalo sa gawain ng Panginoon ay talagang napakahalaga yan sa ating Panginoon. But well, of course, siyempre, mahalaga din po yung ating pong pag-multiply, sabi ng ating Panginoon. So, our function, ano ba yung mga function po natin? Kasi, yung topic po natin this morning is about obedience. No? Obedience through, before understanding. Amen? Kami po, i-elaborate po natin maigi yan. So, wala po tayong bisita pala, no? Ngayon, wala po tayong bisita ngayon. Gusto niyo po ba magkaroon po tayo every Sunday na bisita? Si Brother Jody lang po yung nag-agree, no, na meron tayong bisita.
Gusto niyo po ba every Sunday meron tayong regular na bisita? O ayaw niyo, wag na kami, tayo na lang dito, pastor, hayaan mo na sila. Malapit at dumating si Lord, do. O, kailangan magkapit-kapit kamay tayo. No? Hayaan mo na sila doon. Ayaw nila eh. Pag inimbita nga sila, dami nilang arte. Daming alibay. Kaya tayo na lang. Pwede ba yon? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, pwede ba yon? Di ba sabi nga natin, functional. So, sabi, go and make disciple of all nations. Napakahalaga po sa buhay ng isang mananampalataya na nararanasan mo rin, hindi lang ikaw yung naligtas, hindi lang ikaw yung tumanggap sa Panginoon at nagkaroon ka ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan at nasiguro mo talaga na kapag mamamatay ka ngayon, ay alam mo kung saan ka pupunta. Amen? No? Maghalaga yun, no? Na meron tayong tinatawag na assurance. At alam mo din na kahit anong pagsubok ang dumating, ay hindi ka kayang igupo ng pagsubok kasi nandyan ang Diyos na patuloy siyang gagabay sa iyo. Nung tinawag ka niya, nung tinawag ka niya at niligtas ka niya, siniguro ng Panginoon na yung kaligtasan mo hanggang dulo. Amen? Sinisiguro ng Lord na ang kaligtasan mo nung tinanggap mo siya ay hindi baka sakali lang na sa dulo kasama ka, kundi sinisiguro ng Panginoon na ikaw na siyang nagsimula ng magandang bagay sa iyong buhay ang magpapatuloy nito hanggang dulo. He who began a good work in you is able to complete it. Amen? Kaya nga, taas nga ulit ng kamay ng may mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Yun, no? Ang dami. Ngayon, doon sa mga nagtaas ng kamay, sino po sa inyo rito yung nagtagumpay ho kayo doon sa mga pagsubok na dumaan sa inyong buhay? Taas nga ng kamay. Naku, sila pa rin, ano? Ibig sabihin, mga kapatid, no? For more than 1 month from now, nagdumaan ka sa pagsubok at nakita mo, nagtagumpay ka ron. Amen? Kaya ka nga nandito. Hindi ka umurong. Pero alam mo, sa sarili mo, mahirap yung pinagdaanan mo. Pero ba't nandito ka? Kasi tinulungan ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sinisiguro niya yon, no? Sinisiguro niya na tayo ay magtatagumpay. So mga kapatid, mahalaga din sa buhay po natin na hindi lamang yung maranasan natin yung, kundi iangat naman natin yung ating karanasan sa isang klase ng pagsunod sa Diyos na kung saan ho ay hindi lamang ikaw ay sumuko ng iyong buhay at pinilit mong pagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay at ngayon ay nagtatagumpay ka, pero ilagay po natin doon sa isang panibagong karanasan na ang sinusunod mo naman sa Diyos ay hindi lang yung basta magbagong buhay ka, magbagong ugali ka, at magtagumpay sa pagsubok, kundi sinusubukan naman nating sumunod sa Diyos sa pagbabahagi ng Kanyang salita. Pagsunod sa Diyos na kung saan ay ginagawa mo kung ano yung Kanyang ipinakita, yung ginawa ng Panginoon nung siya nandito sa lupa, na Kanya pinakita na dapat nating gawin. Na kahit siya ay wala, ay ipagpapatuloy mo yung Kanyang ginagawa. Amen? Kaya mahalaga ho yung salita, no, ng pagpapaalam ng Panginoon nung resurrection niya. Sabi niya, go and make disciple of all nations. Amen? So, now, wala tayong bisita ngayon. Gusto natin magkaroon tayo ng bisita. Sabihin mo ulit sa katabi mo, alam mo ba, sa last Sunday of the month, meron tayong special na gawain. Sige, sabihin mo. Dito sa church, mag-invite ka. Amen? Mag-invite po tayo kasi meron po tayong Back to Church Sunday na gagawin. Ano? Naku, meron tayong guest speaker doon, foreigner. Sa katauhan po ni Pastor Ricky Rabino po. No? Foreigner siya kasi hindi naman taga rito, tagalabas, no, ng ating church. But anyway, kasama po natin sana. Meron tayong bisita. Mahalaga po yung gawain.
ito po yung pagkakataon na pwede nating imbitahan yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Amen? Amen po ba? Ito yung pagkakataon na maipadaman natin sa kanila na, oh, you're welcome. Welcome home. Welcome back to the church. Amen po ba? So, napakahalaga po nun. Paghandaan po natin. Pag-pray po natin ngayon pala, kasi Agosto na eh. No? First Sunday of the month. Yung last Sunday of the month, doon po may pagkakataon tayong mag-imbita para ipagbahagi ang salita ng ating Panginoon. Amen? Okay, mahalaga din po yung ating mga imbitahan, meron din silang counselor. Ibig sabihin, may makikipag-usap sa kanila. Alam nga man bang inimbitahan mo rito, pagkatapos wala naman lang nakikipag-usap. Hello po. Amen? So, magkakaroon po tayo in a few weeks siguro ho, bago ho yung ating Back to Church Sunday, magkakaroon po tayo ng conversational gospel presentation. Mga counselor po kailangan natin dito. No? Ang target ho natin maging bisita, 30 eh. No? Pero kapag nag-invite po tayong lahat dito, 130 po yun. At kailangan nun, isa-isa may kakausap sa kanila. Amen? So kailangan po natin ng mga conversational gospel presenter na kung saan po ay mag-a-act as counselor para po pag dumating po yung bisita natin, may kakausap sa kanila after ng service po natin. Kaya magkakaroon po tayo ng workshop, workshop po ito, at i-announce po next week kung ano po yung date. Probably Sunday din po. Willing po ba tayo magpagamit sa Panginoon? Willing po ba tayo maging functional Christian? Amen? Functional Christian. That is your calling. That is our calling. To have dominion. That's a royal function na meron po tayo. To make dominion of His creation. Inutos ng Panginoon sa atin, go and make disciples. Amen? So, mga kapatid, mahalaga po ito. Sa ating pong bagong series ng ating pong mensahe, ay ito po ay pinamagatan po nating obedience before understanding. Yan, napakahalaga. Pastor, bakit to? Yung pagkaunawa, darating sa tao o darating sa atin, sa pag tayo sumunod lang. Okay. Sino ho rito yung merong 5 magkakapatid sa bahay o isang magulang na meron kayong 5 anak? Taas po ng kamay na may 5 anak. Ayun o. Eh di ba masaya pag maraming anak? Masaya. Okay. Well, depende naman, sabi ng iba. No? Yung meron 3 anak, taas ang kamay yun. Meron, ano? Yung isa lang yung anak nyo, ayun, pag isa lang, medyo parang mahirap timbangin, ano? Pero pwede nyo na rin pagbatayan to, no? Sa mga anak po ninyo, sino po sa mga anak ninyo ang masasabi nyo talagang masunurin? At bakit nyo nasabing masunurin siya? Nako, may umiiling na, no? May nagpo-protesta na. Nako, pastor! Ay, sinabi mo pa, pastor! No? Yung mga ganun, talagang may umiiling yung nagpo-protesta. Anyway, paano po ba natin masasabi o masasabi na ang anak natin ay talagang sumusunod? Ano? Napakahalaga po dito, mga kapatid eh. Kasi dito, obedience before understanding. Minsan, nagutos ka, anak, hugasan mo nga yung plato. Naghugas nga yung plato, pero yung mga kutsara, tinidor, at saka baso, naiwan. No? So, palagay mo po ba, naging masunurin yung anak mo? Sumunod naman. Pero masunurin ba siya? Aba, sabi mo maghugas ng plato. Ang problema ho kasi, hindi niya naiintindihan. O hindi niya iniintindi. O wala siyang pakialam. Hindi ho ba? Iano niyo po, no? Ilagay niyo po yung sarili natin. Ikaw bilang isang Kristiyano, at sumusunod ka nga ba talagang totoo sa Panginoon? At kung sumusunod ka, alin doon ang iyong sinunod? O naintindihan mo ba talaga yung sinusunod mo? O wala ka lang pakialam, basta sisimba lang ako, basta nasa ministry lang ako, basta magbabasa lang ako ng Bible, basta pray lang ako ng pray. Naintindihan mo ba talaga? Amen? Kaya nga halaga, obedience before understanding. Amen? Yung sumunod ka, tapos papasok sa iyo yung pag-unawa. Ito po yung pinakamahalagang pagsunod natin sa ating Panginoon. Mahalagang matandaan natin,
bilang mga anak ng Diyos. Amen? Now, tingnan natin ito, no? Sabi diyan, John chapter 14. Alam niyo ba yung John chapter 14 kung anong bahagi yan sa buhay ng mga disciple in their relationship with Christ? Alam mo po ba yung panahon na yan? Kung nang pag-uusap nila? Nung nag-uusap po sila, yan po yung panahon ng paalaman. Amen? Nagpapaalam ho ang ating Panginoon. Ito naman mga disipulo nila, talagang tuwan-tuwa na sila dahil si Lord talagang nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Nandito na yung Messiah, long-awaited Messiah. Alam na nila, ito na, na-experience na nila eh. No? Pero all of the sudden, biglang sabi, pagpapaalam na ako sa inyo. Ito nalungkot ho talaga dito yung mga disciple, amen? Kaya nga sabi, do not let your heart be troubled. Troubled po sila dito. Kasi, ang iniisip nila, siya yung tagapagligtas natin. How come? Ito yung nagpapaalam ngayon papuntang Kalbaryo. Noong una, hindi pa nila naiintindihan eh. At nung mapagtanto nila, ibang klaseng pamamaalam to. Ito yung paalam na walang balikan. Sino po sa inyo rito mga kapatid, naranasan nyo ng magpaalam ng walang balikan? Taas ng kamay. Wala, no? Alam mo naman kasi babalik eh, no? Nagpaalam ka pa. Hindi, di ba pinakamalungkot na bahagi, no? Yung magpapaalam ka na alam mo wala ka ng balikan. Oh, ang hirap doon, ano? Pero okay lang. Kasi alam mo naman, mag-a-abroad lang to. Pero kung ang paalam, naghihingalo na siya, papaalam na ako sa inyo. Nasaan na yung mga anak ko? Nasaan na kayo mga anak? No, nagpapaalam talaga yun, sigurado walang balikan na yun. No? Ang hirap, no? Ito po yung kalagayan nila, mga kapatid. At dito, hindi simpleng pag-aalo lang ang ginagawa ng Panginoon para mapasipay yung kanilang damdamin, kundi isang pagpapaalam na gagawin ng Panginoon na kung saan ay meron silang dapat tupdin sa pagpapaalam na to. Amen? Kaya ang anak natin, masasabi nating masunurin talaga siya kasi gumagawa siya ng habilin mo kahit wala ka. Amen? Yun ang isang indication na talaga itong anak ko to, masunurin talaga to eh. Bakit? Kasi kahit wala ako, tinutupad niyo yung bilin ko. Madali yung gumagawa ka ng inuutos sa'yo kasi nandoon siya, nakikita ka. Amen? Kaya sabi nga nung nanay ko noon, humanda ka, Bernie, kapag ako yung umuwi dito, di mo pa nahugasan yung plato na yan. Humanda ako, handa talaga ako. Di ba? Meron ng pananakot. Bakit? Kasi pagka bumalik siya, minsan talagang hindi pa, ang gulo-gulo ng bahay, walang nakapaghugas ng plato, no? Kaya pag nagsabi uli yung nanay ko, at aalis siya, sasabihin niya, humanda ka. Gusto niyo ba mga kapatid, ang utos ba ng Panginoon ganito? Aalis ako. Humanda ka. Gawin mo. Mag-disciple ka. Mag-share ka ng Word of God. Magdasal ka. Magbasa ka. Pagbalik ko, hindi mo ginawa yan, manda ka. Ganun ba si Lord? Di ba? Tatakutin ka. Hindi ganun eh, no? Magpapaalam siya, pero yung pagpapaalam niya, sinasabi ng Panginoon, papaalam ako para kahit wala ako, gagawin ninyo yung ihinabilin ko sa inyo. Panginoon, hindi namin naiintindihan eh. Gawin mo, pagkatapos, maintindihan mo. Amen? So, bilang isang mananampalataya, may mga pagkakataon sa buhay natin laging ganon. Bago ka sumunod, kailangan explain muna, explain why. Meron bang ganon sa atin? Minsan, okay, susunod ako, but explain me why. Minsan ganon din tayo, no? Sa buhay natin. Before we go and obey, kailangan naintindihan mo muna. Explain mo muna sa akin. Lord, kung talaga bang ako'y susunod, ano naman mapapala ko dyan? So marami tayong mga gustong malaman bago tayo sumunod. But Lord, minsan, ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi niya tayo inuutusan dahil sa panahon na yon, dahil naintindihan mo na't lahat-lahat ng lubusan. Madalas, mga kapatid, may mga bagay na inuutos ng Panginoon sa atin na hindi pa natin lubusang naunawaan. Pero pag
The moment you obey, then you will understand. Ang sabi diyan, the one who has my commandment and keeps them is the one who loves me. Sa verse 21, no? Verse 23, sabi niya, and we will come to him and make him and make our dwelling with him. Napakahalagang bagay nito, mga kapatid, yung pangungusap dito ng ating Panginoon. Bihirang-bihira natin tinitingnan yung meaning ng salita o yung talagang yung ma-experience mo. Kasi yung understanding comes after an experience. Hello? Paano mo sasabing masarap ang manggang hilaw? Ang asim ng manggang hilaw. Paano mo masasabing maasim yung manggang hilaw? Pagkatapos mong tikman. Paano masasabing ang manggang dilaw ay ang tamis ng manggang dilaw? Kasi tiningnan mo lang. Kasi inanalyze mo lang. Kasi ginamitan mo ng microscope. Tapos ginamit mo yung quantum theory ni Einstein. Tapos nag-multiply ka, gumawa ka ng mga formula. Tapos naglagay ka ng conclusion, I therefore conclude that this yellow mango from Guimaras, Iloilo, is so sweet, so sweet than other fruits in the whole wild world. Nasabi mong matamis kasi nakita mo, inobserba mo, ganun ba yun? Ang kaharian ng Diyos, ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin eh. Ang ating lang pagkaintindi sa kaharian ng Panginoon ay base sa nabasa at narinig lang natin. Pero yung experience, hindi natin nare-reach yung experience na yon until we obey. Amen? Until we obey. Kaya minsan, ang tingin lang natin sa pagiging Kristiyano, ang pinakamataas, ang pinaka-ultimatum na destinate natin is heaven. Eh, kailan mo maranasan yung heaven? Taas ng kamay, nung gusto nang makaranas ng heaven ngayon. Ayaw nyo, yun si nanay, di ba? Natatakot tayo kasi inisip natin, pagpatay ka na, hindi pala yun ang ibig sabihin ng Bible eh. It's everyday life. It's everyday entering in His presence. Experiencing His kingdom, His righteousness sa buhay po natin. Eh kaso, surface lang yun naintindihan natin. Until you come to the point na ikaw ay pumasok sa pagsunod. Once you obey, you will understand. Amen? Now, diyan natin. Nakikwento ko madalas sa inyo, mga kapatid, yung aking journey sa Panginoon. Ano? Yung 2013, when I was in Jensan, naginip po ako eh, ng isang panaginip na pupunta raw ako ng Italy para magmisyon. Pero sabi ko, paano yun? Paano yung mangyayari yun? Kaya doon sa tabing dagat, nakasilip ako, tumitingin ako doon sa malayo, tumuturo ako. Sinasabi ko, how can I cross over? Ang layo eh, no? Biro mo, ano na yun? Europe na yung pupuntahan mo. Pero, God is faithful. Nakarating ako ng Italy, yun, yung nasa babaho, nandun sa Italy po yan, sa Florence. Pero nandun po ako sa Florence, ay na naman ako, tunganga na naman ako, nag-iisip na naman ako, nanaginip na naman ako. Babalik ako sa Pilipinas. So bumalik ako sa Pilipinas, nagpapastor na naman ako, napunta na ako ngayon sa UNIDA. Here comes ngayon, nagkaroon ng pandemic. Pagdating ng pandemic, nagkaroon na naman ako ng mga pangitain, mga panaginip na we should pursue, o I should pursue the global mission. So ito na naman ako. Nandun kami sa Tagaytay, kami mag-asawa, pagi dun sa may mataas na building, silip na naman ako, nakita ko na naman yung isang hamon ng Panginoon, going into the nation. So turo na naman ako. How can I cross over? Bisa may mga bagay na inuutos ng Panginoon sa atin na mahirap maintindihan hanggat hindi mo hinakbangan. Mahirap maunawaan hanggat hindi mo sinunod.
Mga kapatid, tandaan po natin dito sa tema po natin, ha? Guidance, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Guidance, it and communion with God. Amen? How can you obey unless you trust? Hello? Amen? Mahirap sumunod kung wala kang tiwala. Pero dahil tiwala ka, sumusunod ka. Now, you cannot have an intimate communion with God or intimate relationship with God unless you obey. Ano sabi niya? Those who have my commandments and loves me, or those who keep my commandments are those who loves me. Hindi sinabi doon, those who know my commandments, pero may karugtong yun eh, keep my commandment. Are those who loves me. So, trust, obedience will equals a loving relationship or intimacy with God. Mas lalo mong ma-appreciate siya kasi nagkakaroon ka ng understanding doon sa iyong karanasan sa pagsunod. Kung hindi ka humakbang at hindi ka sumunod, hindi mo ma-appreciate, hindi mo mas maiintindihan siya. Why is the last command ng Panginoon sa kanyang mga disipulo is to go and make disciple of all nations? It's not an option. It's a command. Pero bakit binigyan ng diin yun? Ba't yun kinumand ni Lord? Kasi when you step down and obey, you are going to understand what the kingdom of God is. Ano sabi niya? Doon sa dulo, sa Matthew 28, di ko na lang nilagay po dyan. Ano sabi niya? Teach them to obey all that I have commanded you. And behold, may salitang behold. Behold, ibig sabihin, and look, observe. I will be with you to the end of the age. When you go and make and teach them, baptize them, and behold, doon mo ngayon maiintindihan, doon mo ngayon maunawaan, doon mo maiintindihang maigi. Nakasama mo ang Panginoon hanggang dulo ng panahon. Amen? What if sabi ng mga disciple, wala, dito na lang tayo. Pag na tayong umayo, hayaan na lang natin silang lumapit sa atin. Lagay na lang natin ng karatula yung church natin, lagyan natin, come and join us. Mga kapatid, hindi pupunta yung tao. Dahil may karatula tayo, come and join us every 8:30 in the morning for worship service. Hanggat hindi mo siya inimbitahan at dinala dito. Walang lumapit sa kaharian ng Diyos at nakapasok sa kaharian ng Diyos. Nang naglagay lang ang Panginoon ng karatula sa langit at sinabi niya, welcome, come and join us. Wala. Anong ginawa ni Jesus? He stepped down, bumaba sa lupa, at nangaral ng salita. At nung siya ay paalis na, sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga disipulo, mangaral kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, mangaral tayo. Amen? Mangangaral tayo. At hindi basta pangangaral, gagawa tayo ng disipulo, may process, may intentionality. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So, pagka ganito po, nakita natin, magtiwala ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng isang intimate relationship. Mas lalong gaganda, lalong lalalim ka sa pagkilala sa Panginoon. And the more you know Him,
the more you will give your life to Him. Amen? Tingnan po natin, no? Number 1, the proof of love. Ano ba ang bunga ng ating pag-ibig? Wala yatang pag-ibig sa Diyos na walang pagsunod. Amen? So the fruit of love is obedience. Sabi niya, whoever has my commands. No? Napakahalaga yun. Tandaan po natin, the way we know God, the way to know God more deeply is that through having all the answers, but through loving obedience. Sinabi ni Jesus, the one who, hindi sinabi ni Jesus, the one who sings. Hindi sinabi ni Jesus, the one who drives. Hindi sinabi ni Jesus, the one who eat. Ang linaw, no? Sabi niya, but the one who keeps. Amen? The one who keeps my commandment is the one who loves me. And obey them, sabi niya. Whoever has my commands and keeps, meaning obey, is the one who loves me. So, hindi lang yung sinabi, the one who attends, but the one who keep and obey. Pangalawa, sabi niya, Jesus replied, sa verse 23, anyone who loves me will, what? Obey my teaching. Napakalaga, ano? Anyone who loves me, obey my teaching. So, love is always visible. Walang secret love. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang secret love. Love is always visible. Laging pinapakita ang pag-ibig. Amen? Huwag mong itago yung pag-ibig kasi yung pag-ibig ay pinapadama, pinapakita. Hindi sapat yung salita, hindi sapat yung emosyon lang, hindi sapat yung intention lang. Real love always produce action. Ganito din naman sa marriage, di po ba? Amen? Pag tumatanda ka at nagkakaedad na kayong mag-asawa, the more you become more expressive with your love. Hindi yung, ikaw naman, tanda-tanda na natin eh. Di ba? Mga ganun pa eh, no? Yun nga dapat eh, pagka tumatanda, mas lalong nagmamahal. Mas lalong na pinapakita. Amen po? Yun ang produce ng love eh. So, hindi lang sapat yung salitang I love you. I love you, Lord. Yan. We must demonstrate the love of God. Amen? So, genuine love is for Christ demonstrated through obedience. Obedience is the outward expression of the inward devotion. Nakikita po talaga. So, loving Christ involves both hearing His word and practicing it daily. No? May daily practice po talaga. Application. So, you are not just reading your Bible, praying to God, giving your tithes, attending the church. Mahalaga yung huling habilin eh. Pinakamahalaga yun eh, yung huling habilin. Amen? Yun ang sinusunod, yun ang ayaw nating gibain, yung huling habilin. Making disciples. Next. The presence of love is the relationship. Tingnan po niyo, sabi niya, the one who loves me will be loved by my Father. Pansinin niyo yung sinabi. And I too will love them. And, ano napansin niyo dyan? Especially yung verse 22, yung sa baba. Ano napansin niyo doon? If you love the Father, if you love Him because you keep His commandment, sabi niya, we will make our home with them. Ang gusto ng Diyos, residency. Hindi visitor, hindi guest. Gusto niya mag-reside. Gusto niya manatili. Amen? I will make home with them. So sabi ni Jesus, I will show myself to them. Kanino? Sa mga sumunod. Sa mga nag-keep ng kanyang commandment. Amen?
Now, obedience strengthens our fellowship with the Father and with the Son. Gusto nyo bang mapagtibay po natin ang ating relasyon sa Diyos, mga kapatid? Ito po yung sikreto. Tayo po ay mag-obey. God desires close and abiding relationship with us. Ayaw ni Lord yung theory ka lang, hanggang theory lang. Hindi pasado kay Lord yun, yung marami ka lang alam, pero hindi ka naman sumunod. Amen? So, mahalaga. Loving obedience invites deeper communion with God's presence. Ano pangako ni Lord? And I will be with you. Kaya sabi niya, I will show myself to them. Very intimate. Very intentional. I will show myself to them. Amen? Kumbaga, kung tayo magkakatabi ngayon, ang salita na yan, directly, hindi sa katabi mo lang. Directly to you, sa'yo. I will show myself to you. Amen? So, maraming mga pagkakataon sa buhay po natin na ang ating pong pag-ibig sa Diyos ay nasusukat o nasusubok ng ating pagsunod. Meron pa po ba sa mga buhay natin, mga kapatid, na alam mo sa buong puso mo ngayon na meron kang kailangang sundin sa Diyos na hanggang ngayon hindi mo pa sinusunod? Nung si Abraham, binigyan ng Panginoon ng isang pagkatawag to go to a land of promise. From Iraq, ikot po siya papunta doon sa Iran, tapos bumaba siya ng Damascus, papunta po doon sa Promised Land. Modern Iraq mo ngayon, yung land of Ur. Hindi po siya binigyan ni Lord ng mapa papunta doon sa Promised Land. Ang binigay lang sa kanya, ang sinabi lang sa kanya, go. Amen, to the place that I will show you. He obeyed God. Kahit walang mapa. Di pa uso GPS noon. Pero yung kanyang obedience to the voice of the Lord becomes his GPS papunta doon sa Promised Land ni Lord. Amen? So, parang tinatapos niya na yung ano ko. So, number 3. Next is perception of love. Nagkakaroon tayo ngayon ng revelation once we obey and keep it obeying. Pag sinabing keeps, continuing obedience. Amen? Ito po si Judas, hindi po yung Iscariot, sabi diyan, said, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? You see, makita ninyo yung ano lang, Lord, very personal, intentional. Hindi para sa kanila yan, para sa iyo yan. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ito para sa kanila, para sa iyo mismo. Para mas makilala mo siya ng totoo, ng malalim. Amen po. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ito para sa ibang tao, para sa iyo to. Bagamat yung kanyang inuutos ay papunta sa iba, amen? Pero, ang blessing nun para sa iyo, hindi para sa kanila. Amen po? Isang example, mabilis. Si Moses, kinain ng balyena. Kasi hindi siya sumunod eh. Ha? Tapos nagpaulan po siya ng apoy. Nilito na nalito na si pastor. Hindi, si Jonah ho talaga yon, di ba? Imaginein po ninyo, si Jonah ayaw talaga niya sumunod. Di ba? Ayaw niya talaga sumunod eh. Kasi kilala niya Diyos, mahabagin eh. Pero sumunod pa rin siya. Eh, kinain na siya ng balyet, ng malaking isda eh. At nung sumunod siya, para sa kanila yon, di ba? Pero para kanino ba talaga yung pagsunod niya? Para sa kanya yun eh. Hindi naman yung para doon sa Ninive, kasi Ninive, pagkat sumunod ng mga panahon, nagunaw na din sila eh. Para sa kanya yun. Ang pagsunod natin, mga kapatid, hindi para sa iba yan.
para sa iyo yan. Para sa kapakinabangan mo yan. Nga sabi niya, I will show myself. Merong revelation si Lord sa iyo. Meron kang malalim na pagkakaintindi, pagkakaunawa at pagkakakilala sa Panginoon. Mas lalo mo nakikilala ang Panginoon higit pa sa pagkakakilala ng iba. Kasi ang pagkilala mo sa Diyos ay very personal. Amen? Napakahalaga po niyan. So, Christ revealed Himself more deeply to the obedient believers. Spiritual understanding grows through loving obedience. The world may not perceive it, hindi nila maintindihan, but you can experience Him personally. Pag pinakilala mo si Lord sa kanila, hindi nila nga maintindihan yun. Sino ba yung Lord mo? Diba? Pero, habang ginagawa mo yun, lalo mong nakikilala ang Panginoon. Amen? The more we know Him, as the more we obey Him. So mga kapatid, tignan po ninyo ang progression ng atin pong pag-ibig, buhay pag-ibig sa Panginoon. Only Jesus make it perfect. Alam ko hindi natin kayang i-perfect eh. Amen? But only Jesus make it perfect. He obey. For God so loved the world, He gave, He obey. Amen? Then love. Sabi niya, yung pag-ibig nagdo-draw closer to Him. If we love Him, we are being drawn closer to God. Kasi we obey. Obedience is the expression of our love. Love draws near to God. Amen? And obedience will give us understanding, the knowing of who He is. Kaya niya sabi, behold, I am with you. Behold, I am with you. Kaya kapag may mga pagsubok ang dumarating sa buhay, walang Kristiyanong magsasabing iniwan ka na ni Lord. Kasi the moment na nakikita mo at sinusunod mo ang Panginoon, despite of your troubles, the more you see, God is with you. Amen? Kaya sa lahat ng mga pagsubok na dinaanan mo sa buhay, pag binalikan mo yan, kaya ako gusto kong balikan yung Facebook eh. Kasi lahat ng mga pinost ko noon, 10 years ago, binabalik-balikan ko eh. Andun yung mga malulungkot na bahagi ng buhay, nandun yung mga hamon, nandun yung mga may saya, nandun yung payatot pa ako. Ngayon, pinipindot-pindot na ako ng isang member natin kapag ko pinasya na, Pastor, tumataba ka yata ngayon. No? Kasi meron kang binisita, pindot-pindot ako. Lahat, no? Pag binalikan mo, maiisip at masasabi mo, salamat sa Diyos. Kasama ko talaga siya sa mga punto ng buhay ko dahil sumunod ako sa Kanya. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, here's our conclusion. Jesus teaches us that obedience is not merely a religious duty, but an expression of genuine love. Through obedience, we prove our love for Christ. Through obedience, we prove our love to Christ, enjoy deeper fellowship with God, and experience greater revelation of His presence and character. The deeper of our obedience, the deeper our relational knowledge of God. Amen? So, relational and functional knowledge of God. Mga kapatid, pag-isipan natin to, reflection. Siguro hindi natin mababasa lahat, pero ipapasa naman sa GC yan. Reflect lang natin itong mga tanong na to sa buhay natin. No? Pag-isipan po natin. May mga bahagi ba sa buhay ko na may mga malinaw ng nagsasalita ang Diyos pero patuloy ko pa rin itong pinaglalabanan o hindi sinusunod? Number 2, humingi ba ako ng mas maraming revelation mula sa Diyos habang hindi ko sinusunod ang mga bagay na pinapahayag niya sa akin? Gusto nating maintindihan lahat pero hindi naman na tayo sumusunod. Ano po yung isang konkretong hakbang ng obedience na maaari mong gawin ngayong araw o sa buong isang linggo upang mapalalim pa ang iyong paglakad kasama ang Panginoon? Pag-isipan lang po natin itong mga tanong na ito sa buhay po natin, mga kapatid. And here is our challenge, mga kapatid. Basahin nga po natin sabay-sabay. Ready, go.
Amen? Pwede ba natin gawin ito? Let us bow down our heads and let us pray to the Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa napaka-biyayang salita mo, Panginoon. And the more we obey, the more we know you. The more you dwell in us, Lord God. Father, we cannot be a perfect one to really love you. But, Lord, by your grace, by the power of the Holy Spirit living in us, we can truly obey and we can truly be intimate in our relationship with you. Tulungan mo kami na patuloy na sumunod at gawin ang kalooban mo sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manatili po tayo sa pagkakaupo samantalang inaanyayahan po sa dakong unahan ang lahat po ng mga may bahagi sa Santa Cena. Mga minamahal na mga kapatid, ang banal na hapunan ay isang sakramento na itinakda ng Panginoong Hesukristo na ayon sa banal na kasulatan, ito ay ating ginagawa bilang pag-alaala na minsan na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus. Ang pinakamahalagang katotohanan ng Panginoong na nakapaloob dito ay ang Panginoon ng hapag at hindi ang hapag ng Panginoon. Ito ang tanda ng katubusan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang tinapay at saro sa kalarawan o simbolo ay hindi nagbabago o naging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ang lahat ng may karapatang tumanggap nito ay yaon lamang tunay na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at magpailalim sa bautismo ng tubig. Dakilang Diyos, tunay po na kinikilala namin ang aming po mga sarili sa harapan mo, Panginoon, na kami po ay nakagagawa, Panginoon, ng mga pagkakasala, una laban sa iyo, Panginoon. Dalayan po namin, siyasatin mo po ang aming mga puso, ang aming pong isipan, ang aming pong pagkatao, Panginoon. Kung may mga bagay kang nakikita, karumihan, Panginoon, tunay nga po, pakalinisin mo ito ng iyong pong banal na dugo, at paging dapatin mo po, Panginoon, sa aming pong paglapit sa iyo sa umagang ito. Maranasan namin ang patuloy mong pag-ibig, pagyakap, Panginoon, pagpapatawad sa lahat po ng aming pong nagagawang pagkakasala sa iyo. At Lord, tunay nga po sa aming pong mga buhay, ikaw ang siyang mahayag at makita. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ayon po sa banal na kasulatan, sinabi ni Apostol Pablo, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong gabing siya ay panagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapiraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Let us all pray before we distribute. Lord, salamat po sa mga elemento na aming pong pagkasaluhan, ng tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan, ganon din ang inumin na sumisimbolo naman ng iyong dugo at tipanan sa amin. Nalayan ko, Lord, na isanctify mo ito. Ang bawat isa na tatanggap, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, maranasan ng biyaya at pagpapala mo. In Jesus' name I pray. Amen.
Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Mga kapatid, kunin at kanin ninyo ang tinapay na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Kristo na nabayubay sa krus sa bundok ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Mga kapatid, kunin at inumin ang saro ng kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo na nabuhos sa krus sa bundok ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Let us pray. Umayo po tayo na may kapayapaan. Maaari na po tayo makaupo. Tayo po ay awit, kasabay po ang ating pagkakaloob. Sa aking kinalalagyan, dagat ng kasamaan, halos di na makuhang umahon sa pampang. Ngunit ang Panginoon sa aking pagtaghoy ay siya ang lumingon at inabot. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkilik. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkilik. Puso ko'y ihahandog sa kanyang alindog, buhay ipasasakop hanggang sa malagot. Sa pag-ibig ay tunay, kaluluwa ko'y alay, sa paglilingkod ay laan kailanman. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkilik. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkilik. Sa kaluluwang panganib, kay Jesus isandig, upang kayo'y masagip sa along mapangis. Siya ang Panginoon na dapat masunod. Ito ang kanyang layon, iligtas ngayon. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkilik. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkilik. Tayo pong lahat ay tumayo. Ama, tanggap yaring handog ng pusong may lugod, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong makaupo para po sa pasalamat at basbas. Kanina pa ako nabubulol.
Inaayaan po sa dakong unahan yung lahat po ng may natatanging pasasalamat po sa ating Diyos. Mga nagtagumpay sa kanila mga pagsubok na kinakaharap, mga nakapasa sa mga exams, mga binigay po ni Lord, tinugon ni Lord ang kanila pong mga panalangin, mga nagdaos ng kaarawan at anibersaryo ng kasal. Isang maligayang araw po para sa ating lahat. Isang maligayang araw ng pagsamba po sa atin. Narito po ang ating po mga balita. Tayo po ay magsama-sama po sa darating na Miyerkules, August 5, para po sa ating midweek prayer meeting, alas 7 po ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ang mga kababaihan po, kasama ang inyong buong small group sa darating na August 16, sa ganap na alas 2 ng hapon po, para sa small group breakthrough. Imbitahan po natin ang ating mga small group members. Dito po ito sa ating iglesia. Sa darating naman po na August 30, tayo po ay magkakaroon ng Back to Church Sunday. Inaanyayahan po ang bawat isa na magdala or mag-invita po ng inyong mga kasama sa bahay, ang kaibigan po, kapitbahay o mga kakilala po na matagal nang hindi nakakadalo sa atin pong pananambahan. Ang tema po sa 5th Sunday po ay Sunday Welcome, May Lugar Ka Dito. Kung may kakilala kang nangangailangan ng pag-asa, panalangin o simpleng paalala na mahal sila ng Diyos, ito na po ang tamang pagkakataon para sila po ay inyong maimbitahan. Tandaan po, lahat ay welcome dahil may lugar po ang bawat isa sa tahanan ng Diyos. Kita-kita po ngayong sa August 30 po. Ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Ricky Rabino po. Kasabay po ito ng ating pananambahan. Samantala po sa 5th Sunday din po, kasabay rin po nito yung pong ating special offering para po sa mag-aaral po ng UBS na atin pong ginagawa tuwing ika-5 linggo po ng buwan. Atin rin pong ihanda ang ating mga kaloob. Inilalagay po yun sa gitnang sobre po noong atin pong mga envelope na makikita po natin doon sa dakong ng mga ushers. Kailangan mo ba ng bagong simula?
Inaanyayahan ka namin na makiisa sa Road to Damascus Spiritual Retreat or RDSR, isang natatanging pagkakataon upang makatagpo ang Diyos at muling matuklasan ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Halina at maranasan ng isang personal na pakikipagtagpo kay Kristo na magpapalalim ng iyong pananampalataya. Ito po ay sa darating na August 20 to 21. Para po sa mga karagdagang impormasyon, lumapit lamang po sa kapatid na Isay Gayamo. Tayo pong lahat ay mananatili pagkatapos po ng ating pananambahan, kasabay po ng ating pong group huddle, no, may mga kanya-kanya naman po tayong mga area. Maraming salamat po. Welcome po sa ating kapatid na Ate Carol Minaldo from Doha, Qatar. Ayan. Salamat po at muli ka naming nakasama ngayong araw po na ito. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para po sa ating pong closing prayer, doxology at basbas. Ay papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tarang sanlangitan. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito, Lord, sa aming pong pagkakatipon. At salamat sa mensahe mo, Panginoon, at pagpapala na aming narinig at naranasan, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, tataglayin namin ang iyong biyaya at basbas, Panginoon, na magiging pagpapala, hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng aming makasalamuha sa loob ng isang linggong ito, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, to reveal your glory. In Jesus' name I pray, Lord. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumanyo nawa ngayon magpakailan paman. Amen.